Ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh, ang leader ng Hamas sa Tehran, ay nagdulot ng malaking tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon sa pahayag ni Ali Fadavi, isang mataas na opisyal ng militar ng Iran, iniutos ni Supreme Leader Ali Khamenei na magpataw ng matinding parusa laban sa Israel bilang paghihiganti sa pagkamatay ni Haniyeh. Ang kautusan daw na ito ay malinaw at tiyak at sisiguraduhin daw ng Iran na ito ay maisasakatuparan sa pinakamabisang paraan. Si Haniyeh, na namatay noong Hulyo sa Tehran, ay dumalo sa panunumpa ni Iranian President Masoud Pezeshkian bago siya pinaslang. Bagaman inakusahan ng Hamas at Iran ang Israel sa pagpatay kay Haniyeh, hindi pa ito kinumpirma o itinanggi ng gobyerno ng Israel. Dahil dito, nagbanta ang Tehran ng ganting aksyon laban sa Israel, nakilala sa mga naunang pagpatay sa mga kalaban nito sa rehiyon, kabilang na sa Iran. Sa kabila ng mga pahayag na ito, handa ang Estados Unidos na ipagtanggol ang Israel ayon kay John Kirby, isang tagapagsalita ng White House para sa pambansang seguridad. Nagpadala na rin ang Estados Unidos ng karagdagang puwersa sa gitnang silangan upang harapin ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Gayunpaman, nananawagan ang Estados Unidos at iba pang bansa sa kanluran para sa deeskalasyon ng sitwasyon. Naglabas din ang US, Qatar at Egypt ng mga pahayag na nananawagan sa Israel at Hamas na muling simulan ang negosasyon. Ayon sa isang senior political analyst, hindi nais ng Estados Unidos na lumawak pa ang kaguluhan sa rehiyon, lalo na't papalapit na ang kanilang eleksyon sa Nobyembre. Ang kanilang pagtutulak sa mga usapang pangkapayapaan ay isang hakbang upang pigilan ang posibleng pag-atake ng Iran laban sa Israel. Ngunit ayon sa senior political analyst, ang posibilidad na pumayag si Netanyahu, ang punong ministro ng Israel, sa isang ceasefire ay napakababa. Ayon sa kanya, nais ng Hamas ng tiyak na garantiya na ang digmaan ay hindi na magpapatuloy at napahihintulutan ang pagsasaayos ng Gaza, pati na ang pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa nasabing lugar. Kahit na makamit ang isang ceasefire, hindi pa malinaw kung ititigil ng Iran ang kanilang planong paghihiganti sa pagkamatay ni Haniyeh. Ang Hamas ay nagtalaga na ng bagong leader, si Yahya Sinwar, upang palitan si Haniyeh. Ayon sa tagapagsalita ng Qassam Brigades na si Abu Obeida, handa silang suportahan ang mga desisyon ni Sinwar. Sa mga darating na araw, makikita kung paano makikilahok si Sinwar sa mga usapang pangkapayapaan, lalo na't siya ay isang wanted na tao sa Israel. Ang tensyon sa rehiyon ay patuloy na tumataas at sinusubukan ng mga bansa tulad ng Estados Unidos na pigilan ang paglala ng sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, bagamat madalas magbanta ang Iran laban sa Israel, hindi magtatagumpay ang Iran sa isang digmaan laban sa Israel. Ang Israel ay may mas matatag na militar at ekonomiya kumpara sa Iran, kaya't malabo para sa Iran na manaig sa anumang direktang labanan. Ang mga pahayag at banta ng Iran ay bahagi ng kanilang estratehiya upang magpakita ng lakas, ngunit hindi nito kayang tapatan ang kapangyarihan ng Israel sa aktwal na digmaan. Ang Israel ay kilala sa buong mundo bilang isa sa mga bansa na may pinakamalakas na militar. Ang kanilang mga puwersang militar ay mayroong modernong teknolohiya, advanced na armas, at mataas na antas ng pagsasanay. Samantalang ang Iran ay may limitadong kakayahan sa kanilang militar, lalo na pagdating sa depensa sa himpapawid at malalayong pag-atake. Dahil dito, mahihirapan ang Iran na manalo kung sakaling magkaroon ng direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa lakas militar, ang ekonomiya ng Israel ay mas matatag at maunlad kumpara sa Iran. Habang ang Israel ay patuloy na lumalago ang ekonomiya, ang Iran ay nahaharap sa mga malalaking hamon dahil sa mga internasyonal na parusa at hindi magandang pamamahala. Ang malakas na ekonomiya ng Israel ay nagbibigay daan sa kanila upang mapanatili at palakasin ang kanilang hukbong sandatahan.
habang ang Iran ay nahihirapan dahil sa kanilang ekonomikong kalagayan. Sa kabila ng mga banta ng Iran, naniniwala ang mga eksperto na hindi kayang lampasan ng Iran ang Israel sa anumang digmaan. Ang kombinasyon ng mas malakas na militar at mas matatag na ekonomiya ng Israel ay naglalagay sa kanila sa isang mas paborableng posisyon. Kaya't habang patuloy ang Iran sa pagpapakita ng kanilang tapang, malinaw na ang tunay na kalagayan ay pabor sa Israel. Ayon sa mga eksperto, isa pang dahilan kung bakit mahihirapan ang Iran na manalo sa isang digmaan laban sa Israel ay ang matibay na alyansa ng Israel sa Estados Unidos. Ang Amerika ay isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo, at ang suporta nito sa Israel ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa anumang potensyal na labanan. Ang mga teknolohiya, armas, at intelihensyang militar na ibinabahagi ng Amerika sa Israel ay nagpapalakas palalo sa kakayahan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta mula sa Iran. Dagdag pa rito, ang pangako ng Amerika na protektahan ang Israel sa harap ng anumang pagsalakay ay nagbibigay ng matibay na depensa laban sa anumang hakbang ng Iran. Ang pagkakaroon ng isang malakas na kaalyado tulad ng Amerika ay nagsisiguro na hindi lamang ang Israel ang haharap sa Iran, kundi pati na rin ang mga puwersang militar ng Estados Unidos. Sa ganitong sitwasyon, lalong nagiging mahirap para sa Iran na magtagumpay sa anumang digmaan laban sa Israel. Talagang patuloy na nagpapakita ang Iran ng kahandaan na magsagawa ng mga operasyon laban sa Israel na maaring tumagal daw ng 3 hanggang 4 na araw. Ayon sa mga reports, sinabi ni Ahmad Bakhshayesh Ardestani, isang miyembro ng Iranian Parliament's National Security Commission, na ang Iran daw ay nakahanda para sa anumang magiging resulta ng isang ganitong atake at nakahanda sa mga susunod na kaganapan na maaaring mangyari. Binigyang diin ng opisyal ng Iran na ang pag-atake ng Iran ay gagawin daw ng biglaan at maaaring tumagal ng ilang araw. Ayon sa kanya, ang sagot daw ng Iran sa krimen daw ng Israel ay tiyak at walang dudang mangyayari. Ayon sa opisyal ng Iran, ang isa pa daw na mahalagang taktika ng Iran ay ang pagpapahaba ng tugon o ang pagpaparamdam daw sa Israel na sila ay nasa alanganin. Sa ganitong paraan, mas lalo daw nararamdaman ng Israel ang takot at kawalan ng katiyakan. Kinumpirma rin ng opisyal ng Iran na ang Iran ay aatake daw sa tamang oras, ngunit ang pag-atake daw ay gagawin ng biglaan. Gayunpaman, sinabi rin niya na kung sakaling magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas para sa isang ceasefire, ito lamang ang magiging dahilan upang hindi maghiganti ang Iran. Kung ang Iran daw ay magpapasya na magsagawa ng isang operasyon, sinabi ng opisyal ng Iran na maaaring kahalintulad daw ito ng Operation True Promise na isinagawa noong Abril kung saan gumamit ang Iran ng 300 drones at missiles. Ngunit sa pagkakataong ito, posible daw na mas marami pang missiles ang gagamitin, halimbawa ay umabot ng 600. Binanggit din ng opisyal ng Iran ang posibilidad ng pakikipagtulungan ng mga Iranian proxies tulad ng Hezbollah sa Lebanon sa kanilang pag-atake laban sa Israel. Tulad ng dati, ang mga grupong resistance sa rehiyon ay tiyak na susuporta sa Islamic Republic sa kanilang tugon. Sa huli, ipinahayag ng opisyal ng Iran na hindi na muling aabisuhan ng Iran ang kanilang mga kalaban bago isagawa ang kanilang operasyon tulad ng ginawa nila noong Abril. Ayon sa kanya, ang kanilang layunin daw ay ipakita na kaya nilang mapasok ang proteksyon ng Israel at makapasok sa kanilang teritoryo. Ang kasalukuyang tensyon sa rehiyon ng Kursk sa Russia ay naging sanhi ng pag-aalala hindi lamang sa mga bansang apektado kundi pati na rin sa mga opisyal ng Amerika. Noong August 7, ipinaabot ni John Kirby, isang tagapagsalita ng US National Security Council, na kinakausap nila ang kanilang mga katapat sa Ukraine upang mas maunawaan ang nagaganap na labanan sa rehiyon. Ang kaguluhan ay nag-ugat nang tumawid ang mga puwersa ng Ukraine
sa border ng Kursk noong August 6 na humantong sa mga sagupaan sa teritoryo ng Russia. Ayon sa mga opisyal ng Russia, ang paglusob ng Ukraine sa kanilang lupain ay nagpapatuloy at tinawag ito ni Pangulong Vladimir Putin bilang isang malakihang probokasyon. Sinabi naman ni Valery Gerasimov, Chief of Staff ng Russian Army, na noong August 7, napigilan nila ang pagsulong ng Ukraine sa direksyon ng Kursk. Sa kabila nito, hindi nagbigay ng komento ang Kyiv ukol sa nagaganap na labanan sa nasabing lugar. Sa isang press conference noong August 7, binanggit ni Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department, na tila kalokohan para sa Russia na tawagin itong isang probokasyon, lalo na't mahigit 10 taon nang nilalabag ng Russia ang soberanya ng teritoryo ng Ukraine. Binibigyang diin ni Miller na mas nararapat na ang mga Ukrainians ang magsalita ukol sa kanilang mga operasyon. Inamin din ni Miller na hindi alam ng Estados Unidos ang naganap na paglusob bago pa ito nangyari. Sinabi niyang hindi na bago na hindi ipaalam ng mga Ukrainians ang kanilang eksaktong taktika bago ito isagawa, lalo na't sila ang nakikipagdigma. Ayon naman kay Kirby, hindi binago ng Washington ang kanilang pulisya ukol sa paggamit ng mga sandatang binigay sa Ukraine para sa pag-target ng mga banta malapit sa border. Ito ay kasunod ng desisyon ng ilang bansa na alisin ang mga restriksyon sa paggamit ng mga sandatang kanluranin laban sa mga target na militar sa loob ng Russia. Ang rehiyon ng Kursk ay matatagpuan sa hangganan ng Sumy Oblast ng Ukraine, isang lugar na patuloy na nakararanas ng mga pag-atake mula sa mga sundalo ng Russia simula nang mapalaya sila mula sa Sumy Oblast noong April 2022. Sa nakalipas na araw, tumaas ang aktibidad ng paglipad ng mga eroplano ng Moscow malapit sa mga lugar na border ng Sumy Oblast. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nag-utos ang mga lokal na awtoridad ng karagdagang sapilitang paglikas sa mga pamayanang nasa border. Patuloy na binabantayan ng mga bansa, kabilang ang Estados Unidos, ang sitwasyon upang matukoy ang mga susunod na hakbang na maaaring gawin upang maibsan ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kahapon, binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kanilang pagsisimula ng pagpapalawak ng digmaan papunta sa teritoryo ng kanilang kalaban, ang Russia. Sa kanyang talumpati, inamin niya ang mga hakbang na ginagawa ng mga puwersa ng Ukraine upang dalhin ang labanan sa loob mismo ng teritoryo ng Russia, partikular sa Kursk Oblast. Ang pahayag na ito ang pinakamalinaw na pagkilala ni Zelensky sa nagaganap na pagsalakay ng Ukraine sa loob ng Russia. Nagsimula ang operasyong ito noong August 6, kung saan inatake ng mga puwersa ng Ukraine ang Kursk Oblast, isang rehiyon na nasa hangganan ng Sumy Oblast ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, ang mga aksyon na ito ay bahagi ng kanilang plano upang maitulak ang digmaan pabalik sa teritoryo ng Russia. Pinuri rin niya ang bawat unit ng kanilang sandatahang lakas na tumutulong sa pagpapatupad ng planong ito. Inamin ng Ministry ng Depensa ng Russia noong August 9 na nagkaroon nga ng engkwentro sa labas ng bayan ng Sudzha, isang lugar na malapit sa hangganan ng Ukraine. Bilang tugon, nagdeklara ang mga awtoridad ng Russia ng isang counter-terrorism operation sa mga rehiyon ng Kursk, Bryansk, at Belgorod noong August 10. Hindi lamang sa Kursk naganap ang paglusob ng Ukraine, kundi pati na rin sa Belgorod Oblast, 3 kilometro mula sa border ng Ukraine noong August 10. Bagamat may mga ulat ng patuloy na paglusob, nanatiling tahimik ang gobyerno ng Ukraine ukol dito, alinsunod sa kanilang pulisya ng pag-iwas sa pagbigay ng detalye sa kanilang mga operasyon. Sa kabila ng kanilang katahimikan, nagpahiwatig si Zelensky na ang kanilang mga aksyon ay bilang tugon sa pag-atake ng Russia sa kanilang bansa. Noong August 8, sinabi niyang dapat maramdaman ng Russia ang epekto ng digmaang dinala nito sa Ukraine,
isang pahayag na tila patungkol sa kanilang mga operasyong pangmilitar sa loob ng teritoryo ng Russia. Sa kanyang talumpati noong August 10, bagamat hindi direktang binanggit ni Zelensky ang mga rehiyon ng Kursk at Belgorod, inamin niya na ang mga puwersa ng Ukraine ay kumikilos upang ibalik ang digmaan sa loob ng Russia. Ito ay bilang bahagi ng kanilang adhikain na maibalik ang hustisya at mailagay ang nararapat na presyon sa kanilang kalaban. Pinatunayan ng Ukraine na sila ay handang ipaglaban ang kanilang karapatan at ibalik ang hustisya para sa kanilang bansa. Ang kanilang mga hakbang ay nagpapakita ng determinasyon na iparamdam sa Russia ang epekto ng digmaang sinimulan nito at upang ipakita na ang Ukraine ay may kakayahang ibalik ang laban sa loob mismo ng teritoryo ng kalaban. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga kaganapang ito ang patuloy na determinasyon ng Ukraine na ipaglaban ang kanilang kalayaan at ihatid ang hustisya sa kanilang bayan. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang lumalaban at nagpapakita ng tapang sa harap ng digmaang dala ng kanilang kalaban. Kailan lang, sa ikalawang pagkakataon, matagumpay na inatake ng Ukraine ang submarine ng Russia na Rostov-on-Don. Sa pagkakataong ito, malubha ang pinsalang natamo ng submarino. Kinumpirma ng sandatahang lakas ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake sa mga military base ng Russia sa Crimea. Una, kanilang nawasak ang isang Russian air defense system. Pangalawa, tuluyan ng lumubog ang submarine ng Russia na ang pangalan ay Rostov-on-Don. Patuloy na napapasabog ang mga barko ng Russia sa Black Sea Fleet dahil sa mga matagumpay na pag-atake ng Ukraine gamit ang mga Western long-range missiles at ang kanilang sariling mga unmanned marine drones. Ang submarine na Rostov-on-Don ay isa sa 7 submarino ng Black Sea Fleet. Isa rin ito sa 4 na submarine na kayang maglunsad ng cruise missiles na madalas gamitin ng Russia upang bombahin ang Ukraine. Sa isang pag-atake ng Ukraine noong gabi ng August 2, napasabog nila ang submarine. Ayon sa General Staff, tuluyan ng lumubog ang submarine. Ang pag-atake ay tumarget sa mga tubig ng isang repair plant kung saan inaayos ang submarine na nagdulot ng hindi na maipagpatuloy na pag-aayos. Ang halaga ng submarine ay humigit kumulang $300 million. Hindi ibinunyag ng General Staff ng Ukraine kung anong sandata ang ginamit nila sa pag-atake noong August 2 sa Crimean Peninsula, ngunit malamang na pareho ito sa mga missiles na ginamit nila dati. Para sa Ukraine, mahalaga ang supply ng mga missile, lalo na ang long-range ATACMS missiles, upang masira ang mga military base, mga paliparan, at mga lohistika ng Russia sa Crimea. Sa pagdating ng mga fighter jets sa Ukraine, tataas pa ang kapasidad para sa pag-atake at kailangang lubos na magamit. Ipinakita ng mga nakaraang karanasan na epektibong nagagamit ng Ukraine ang tulong ng kanluran. Sa loob ng 2 taon, halos lahat ng malalaking landing ships ng Russian Black Sea Fleet, ang flagship cruiser Moskva, isang submarine, at marami pang ibang barko ay napasabog na ng Ukraine. Sa kanyang pahayag noong August 8 na hindi direktang tumukoy sa insidente sa Kursk Oblast, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na dinala daw ng Russia ang digmaan sa lupain ng Ukraine at dapat daw nilang maramdaman kung ano ang kanilang ginawa. Nagpapahiwatig ito na nararapat lamang na maranasan din ng Russia ang mga epekto ng kanilang mga aksyon. Noong August 9, nagdeklara ang mga awtoridad ng Russia ng tinatawag nilang counter-terrorism operation sa mga rehiyon ng Kursk, Bryansk at Belgorod. Ang hakbang na ito ay isinagawa upang mapangalagaan ang kanilang seguridad laban sa patuloy na banta mula sa mga sundalo ng Ukraine. Ayon din sa Ministry of Emergency Situations ng Russia, idineklara nila ang sitwasyon sa Kursk Oblast bilang isang federal emergency noong August 9. Dahil dito, nagsimula silang magpadala ng karagdagang kagamitan militar sa rehiyon upang tugunan ang lumalalang kalagayan.
Sa mga ulat mula sa media ng Ukraine noong August 10, napag-alamang ang mga sundalo ng Ukraine ay pumasok na sa nayon ng Poroz na matatagpuan sa Belgorod Oblast ng Russia, 3 kilometro lamang ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Patuloy ang pagtindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mga kaganapang ito. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-init ng hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Habang patuloy na umuusbong ang mga pangyayari, mahalagang bantayan kung paano magre-responde ang dalawang panig sa mga susunod na araw at linggo. Ang tensyon sa South China Sea ay muling umigting matapos ang pagsasagawa ng China ng mga military drills malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ayon sa Southern Theater Command ng China, isinagawa nila ang mga air at sea combat patrols sa paligid ng Huangyan Island, kilala rin bilang Scarborough Shoal, upang subukin ang kanilang kakayahan sa strike capabilities. Ang hakbang na ito ng China ay tila tugon sa mga kaparehong military exercises na isinagawa ng Estados Unidos, Australia, Canada at Pilipinas sa parehong araw. Inilahad ng China na layunin daw ng kanilang mga drills na subukan ang kakayahan ng kanilang mga sundalo sa reconnaissance at early warning. Ayon pa sa kanilang pahayag, pinipilit daw nilang kontrolin ang lahat ng aktibidad militar na maaaring magdulot ng kaguluhan sa karagatan upang mapanatili daw ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa kabilang banda, naglabas ng magkasanib na pahayag ang mga pinuno ng militar ng US, Australia, Canada at Pilipinas na nagsasabing magkakasama silang tumutugon sa mga hamon sa karagatan at naninindigan sa pagpapanatili ng mga batas internasyonal at mga patakarang nakabatay sa kasunduan. Sa mga nagdaang buwan, lalo pang naging mainit ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila dahil sa patuloy na pangangamkam ng China sa halos buong South China Sea at West Philippine Sea sa kabila ng desisyon ng isang international tribunal noong 2016 na walang legal na basehan ang mga inaangkin ng China. Ang Scarborough Shoal, na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo, ay matatagpuan 240 kilometers mula sa pangunahing isla ng Pilipinas, ang Luzon, at halos 900 kilometers mula sa Hainan, ang pinakamalapit na malaking isla ng China. Noong 2012, nanakaw ng China ang Scarborough Shoal matapos ang ilang buwang standoff laban sa Pilipinas. Ang lugar na ito ay matagal nang nagsilbing ligtas na daungan para sa mga mangingisdang Pilipino. Bukod dito, nagkaroon din ng mga sagupaan sa Second Thomas Shoal, kung saan regular na nagsasagawa ng resupply missions ang Pilipinas sa mga sundalong naninirahan sa isang barkong pandigma na sinadyang itirik ng Manila noong 1999. Sa Hunyo, nagkaroon ng alitan ang mga Coast Guards ng China at mga barkong pandigma ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Noong nakaraang buwan, inihayag ng Estados Unidos ang pagbibigay ng $500 million bilang karagdagang pondo militar sa Pilipinas upang labanan ang lumalalang pang-aabuso ng China sa rehiyon. Bilang tugon, nagbabala ang Beijing sa Amerika na ang pag-akit daw sa mga bansa mula sa labas ng rehiyon upang magpasiklab daw ng alitan ay magdudulot lamang ng hindi pagkakatugma at pagtaas ng tensyon. Patuloy na nagpapadala ng mga barko at fighter jets ang militar ng Estados Unidos sa loob ng mga nagdaang dekada bilang bahagi ng kanilang freedom of navigation na labis namang tinututulan ng China at itinuturing na banta sa katatagan ng rehiyon.